Natatakot si Ma'am Astor Fields para sa kaligtasan nila, lalo na sa kaligtasan ng apo niyang si Mira nang nalaman na pinapapunta si Gio sa bahay nito at bigla na lamang nawala. Bili ni Ma'am Astor sa apo na huwag basta-basta magpapasok ng tao sa kanilang bahay. Nasagot ni Mira ay sa labas lamang ito umano ng kanilang bahay. Ang hindi alam ni Mira na nakita ni Gio ang gamit ni Jasmine Flores, ang notebook na naroon ang larawan ng kanilang kaaway kasama na ang ama ni Gio na si Max. Bigla namang pumasok si Mang Berting dala ang itinanim na bulaklak na marigold na napaiyak ito si Ma'am Astor dahil paborito niya itong bulaklak na nagpaalala sa anak niyang si Marigold. Sa 6 na taon na pagkawala ni Marigold ay umaasa pa rin si Ma'am Astor na mahanap niya at makita ang anak. At ang huling pagkikita nila ay ang panahon na nakita niyang nagtatalo itong si Marigold at Vittorio Benavides at bigla na lamang ito naglaho. At ayon sa hinire na private investigator ay huling pinuntahan ni Marigold ay ang Carvalho Municipal Hall at ang kausap ni Marigold na abogado ay nagmissing na rin. Naniniwala si Mang Berting na may kinalaman si Vittorio Benavides na isang kriminal pati ang anak nitong si Iris Benavides. Saad pa ni Mang Berting ay huwag mawala ng pag-asa. Dumating naman si Jasmine na dala ang problema na dinampot ng kapulisan itong si Agent Fernandez. Sagot ni Mang Berting ay dumistansya sila at huwag makialam sa kaso ni Agent Fernandez para hindi sila mabuking. Dito na tinanong ni Ma'am Astor si Jasmine kung ano ang ibang rason kung bakit ito alalang-alala kay Agent. Hindi nakaimik si Jasmine sa tanong ni Ma'am Astor Fields. Samantala nagtalo ang mag-ina Lydia at Gio na pinapaintindi sa anak na hindi kriminal ang tatay nito, ayon na rin sa sinasabi ng mga kaklase. Doon pinakita ni Gio ang notebook na nakuha sa bahay nila Mira na naka-X ang mukha ng tatay nito. Agad nagmamadali si Lydia na pinakita ang notebook kina Iris at Vito at lalong gulat si Iris nang nalaman mula ito sa bahay ng mga Fields. Hindi makasagot si Vito sa tanong ni Iris kung may relasyon ito kay Astor. Na hindi alam ni Iris ay sa anak ni Astor na si Marigold nagkaroon ng relasyon itong ama. Samantala nakalabas ng kulungan si Agent Fernandez dahil nagpiyansa ito pero pagharap kay Chief Director Manlapos ng INLEA ay dinismiss siya o suspendido bilang INLEA agent sa patong-patong na reklamo at may warning na rin kay Pascual. Agad umalis si Agent Fernandez bitbit ang mga gamit na kinakantyawan naman ni Castro, ang isang korap na kasama, kaya nasuntok siya ni Agent Fernandez. Nag-alala si Pascual sa kabady o amo niya na si Fernandez pero ipinaalala ni Agent Fernandez na may last warning na rin itong si Pascual. Pero si Pascual na nanumpa na tatayo sa tama ay hindi matitinag at ipaglaban si Agent Fernandez at tutulungan pa rin niya ito para masolve ang kaso ng kanyang pamilya. Samantala, inuudyukan ni Jasmine si Agent Fernandez na magsorry na lamang kay Tyrone at nagbiro naman itong si Agent Fernandez na magtayo na lamang sila ng business ng security agency at dahil nakatalikod si Jasmine ay pahaging na tinanong kung may pag-asa ba o wala. Sabay hila paharap si Jasmine at nasubsob ang nguso ni Jasmine sa nguso ni Agent Fernandez. Agad humingi ng sorry si Agent Fernandez at hindi naman iyon intensyon talaga na magkalapat ang bibig nila. Habang si Iris naman ay labis na pinasasalamatan ni Tyrone sa ginawang pag-alaga at pagprotekta sa kanya at nag-alala rin itong si Iris na babalikan ito ni Agent Fernandez gayong nakapagpiyansa na ito. Pero may isa pang problema sila, ang mga Fields, dahil sa nakuhang notebook ni Gio sa bahay ng mga Fields na naroon ang mga larawan nila, pati na rin ang sa kay Tyrone at saka kay Max. Napakiwari pinag-aaralan sila. Ipapakita ni Iris ang larawan ni Lavender kay Tyrone nang bigla namang tumawag si Lily. Makikilala agad kaya ni Tyrone si Jasmine sa katauhan ni Lavender Fields? Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Lavender Fields.